Nagpalitan ng nagdududang tingin ang mga sundalo habang sinusuri ang nakakamangha ng mga bagong baluti. Kapansin-pansin din na hindi ito tulad ng karaniwang makinang na pilak na suot ng mga kabalyero. Sa halip, may bahid itong mapusyaw at mat na pilak, na nagbigay rito ng mas marikit at pinong anyo. Ngunit lalo lamang nitong pinaghinalaan ang mga sundalo. Siguradong gawa ito sa mumurahing materyales, bulong ng isa. Tila may nanloloko lang. Dahil dito, nagsimula silang paglaruan ang baluti. Hoy, sige nga, subukan mong hampasin ito, sigaw ng isa. Agad namang kumalas ang isa pang sundalo ng kanyang espada at hinato ang baluti. Kung sakali mang mahuli sila ng nakakataas, madali namang maipapaliwanag, ginagawa lang nila ang pagsubok sa bagong gamit. Clang! Ha! Sabay-sabay silang napatigil. Maging ang humawak ng baluti at ang humataw dito ay nagkatinginan, hindi makapaniwala. Kung mababang klase talaga ang pagkakagawa, dapat ay nagkaroon ng yupi o butas ang pinaman. Ngunit wala ni isang gasgas. Tinitigan ng sundalong humataw ang kanyang kamay na nanginginig. Ito ang eksaktong pakiramdam ng pagtama sa tunay na mataas na uri ng baluti. Hindi niya sineryoso ang hampas kanina, kaya't hindi niya ginamitan ng lakas. Ngunit ang biglaang pagbawi ng puwersa ay dumiretso sa kanyang kamay, nagdulot ng hapdi, tulad ng karaniwang nararanasan kapag humahampas sa matibay na bakal. Habang naguguluhan pa sila, dumating ang senturyo ng magaan na impanterya. Pawis na pawis at nagmamadali. Ha! Pasensya na't nahuli ako. May inayos lang na mahalaga. Nakuha na ba ninyo ang kani-kanyang baluti? Agad na tanong ng isa, puno ng alinlangan. Sir, totoo bang para sa amin ito? Siyempre, utos mismo ni Lord Fenris. Mula ngayon, wala nang mumurahing baluti para sa mga sundalo. Grabe, alam na ng lahat, kapag gumastos si Lord Fenris, hindi siya nagtitipid. Ngunit ang palitan ng kagamitan para sa 3,000 sundalo. Ni mga hari, bihirang gawin yon. Isa pang sundalo ang nagtaas ng kamay. Pero sir, bakit napakagaan nito? May mahi ka ba? Hindi. Ito ay bagong materyales na nilikha ng mga duwende. Kasing tibay ito ng karaniwang plate armor, pero kalahati lang ng bigat. Wow! Doon lamang sumilay ang mga ngiti sa kanilang mga mukha. Ang plate armor ang rurok ng pandayan. Mahirap patayin ang sinumang nakasuot nito maliban kung gamitan ng pambasag o kaya'y tamaan ang mahihinang bahagi. Para sa mga karaniwang sundalo, ito ay nagsilbing halos hindi matinag na proteksyon. At ngayon, ang bigat ng bakal na iyon ay naging kasinagan ng baluting balat. Hindi lamang ito kahanga-hanga, isa itong tunay na milagro. Woohoo! Nag-umapaw ang hiyawan sa buong kampo. Para sa mga sundalo, ang pinakamalaking takot ay kamatayan. Ngunit sa baluting ito, nakatayo silang may tapang, alam na kaya nilang harapin ang maraming kaaway nang hindi agad natitinag. Maging ang mga kabalyero at mamamana ay natuwa rin, hindi na gaanong mapapagod ang kanilang mga kabayo. Habang dumarami ang produksyon, parami ng parami ang nagsusuot ng bagong baluti. Sa paningin, mahirap nang makilala kung sino ang kabalyero at sino ang karaniwang sundalo. Ang makinang napilak na baluti, na may nakaukit na pulang lobo sa kaliwang dibdib, ang naging sagisag ng hukbo ni Fenris. Kasabay nito, ipinamigay din ang mga sandatang yari sa galvanium, sibat, kalasag, at espada, ayon sa pangangailangan ng bawat unit. Grabe, ang gun ng sibat na to. Kahit buhatin buong araw, hindi ka mapapagod. Parang kaya kung iwas-iwas ito ng magdamag. Tuwang-tuwa ang lahat. Para sa mga sandatang blunt, kaunti lang ang nabawas sa bigat. Ngunit para sa mga may talam, naging napakadali itong gamitin. Pinakamasaya ang mabibigat na impanterya. Sila ang laging bumubuhat ng malalaking kalasag sa mahabang laban, pinakamahirap na unit sa pisikal na aspeto. Ngunit nang matanggap nila ang bagong kalasag, tila nagbago ang lahat. Harang gamit ang kalasag. Sa utos ng tagasanay, tumakbo ang mga kalasagero, iwinawasiwas ang dambuhalang kalasag gamit lamang ang isang kamay. Mula noon, tila nabura ang konsepto ng mabigat na impanterya sa lupain ni Fenris. Lahat ay nakasuot ng mabibigat na gamit, ngunit gumagalaw na parang magagaan. Kasabay ng bagong kagamitan, dumobble rin ang hirap ng pagsasanay. Mas malakas pa, mas mabilis pa, huwag umasa sa gamit ninyo. Dapat kaya ninyong pumatay gamit lamang ang inyong mga kamay.
Isa-isang nagsibagsakan ng mga sundalo, hingal na hingal at nanlalambot. Arg! Para na akong mamamatay. Bakit ba kapag gumaganda ang gamit, mas lumalala ang training? Para kay Ghislaine, ang kagamitan ay pandagdag lamang. Ang tunay na puwersa ay nasa tao mismo. At may isang lalaking tapat na sumusunod sa pilosopiyang yun, si Jillian. Mabilis pa, mga inutil. Bago pa kayo makarating sa digmaan, mamamatay na kayo sa kahinaan. Kung hindi kayo babangon, ako mismo ang dudurog sa mga binti ninyo. Tahimik siya sa normal na araw, ngunit nagiging demonyo kapag nagsasanay ng sundalo. Ang dating bayarang mandirigma ay alam kung paano itulak ang tao hanggang sukdulan. Kaya't sa kabila ng masarap na pagkain, mataas na sahod, at kamanghamanghang gamit, halos lahat ng sundalo'y nagmumura sa isip. Impyerno ang lugar na ito. Lahat ng tao rito'y baliw. Para bang gusto tayong gawing puro kabalyero. Ang ganda ng buhay pero gusto ko na lang tumakas. Ngunit habang winawasak ng hirap ang mga sundalo, ibang-iba naman ang sitwasyon sa mga sibilyan. Dahil sa galvanium, unti-unting napalitan ang kanilang mga kasangkapang bakal. Hindi ko inakalang pwedeng ganito kagaan ang araro. Mas matibay pa kaysa kahoy. Pero mas magaan kaysa bakal. Ang gun ng mga palayok. Hindi ko na kailangang atali kapag nagluluto ng marami. Maski mga yero, parang ibang klase. Tunay na revolusyon ito. Para sa mga kasangkapang dapat mabigat tulad ng maso o piko, halos walang nagbago. Ngunit sa lahat ng iba pa, nag-iba ang lahat. Ang mga dating mabibigat na trabaho ay naging magaan, kaya't dumb-oble rin ang ani at produksyon. Hindi lamang sundalo ang natulungan ng galvanium, kundi pati ang mga magsasaka at manggagawa. Nag-umapaw ang papuri sa kanilang Panginoon at sa mga duwende. Hindi matatawaran ang ating Panginoon. Siya mismo ang nagbigay ng kaalaman para rito. Kung wala ang mga duwende, imposible ito. Sabi nila, ipinangalan itong galvanium mula kay Lord Galbraith, dahil inilaan niya ang kanyang kaluluwa sa paglikha nito. Tahimik na nakamasid si Ghislaine sa lahat ng pagbabagong ito, at labis na nasiyahan. Ngunit alam niyang hindi pa ito sapat. May mga materyales na hindi nabibili ng pera. Panahon na upang hanapin ang mga yon. May problema, ani Claude, seryosong nakatingin. Alam ko, tugon ni Ghislaine, malamig ang tinig. Alam mo, talaga, syempre, kulang tayo sa balat, hindi ba? Eksakto, pero paano mo nalaman? Madali lang hulaan. Dahil sa galvanium, dumb-oble ang produksyon. Natural, tataas din ang pangangailangan sa balat. Sumimangot si Claude. Kung alam mo, bakit hindi ka naghanda? Pwede rin namang bawasan muna ang produksyon. Sa tingin mo may dalawa akong katawan? Plano ko talagang sabay kunin ang mga kabayo at balat. Pero nauna ang galvanium. At wala akong balak bawasan ang produksyon, kailangan natin itong lutesin agad. Mahalaga ang balat, mula sa kasuutan, sapatos, guwantes, hanggang sa bahagi ng sandata at baluti. Ngayon, dumb-oble ang pangangailangan dahil sa mass production. Kaya't ngumiti si Ghislaine na tila may nakahandang sagot. Kaya, paano mo planong makuha? Gagawa ka ba ng balat mula sa wala, tulad ng ginawa mo sa kosmetiko at galvanium? Ha, Diyos ba ako? Hindi ako makakalikha ng balat mula sa wala. E ano, magnanakaw ka na naman, tulad ng sa kabayo at bakal. Nanakaw? Bandido ba ako? Lagi ka na lang ganyan mag-isip? Napabuntong hininga si Claude. Sa tuwing may problema, si Ghislaine ay may nilalabas na kahanga-hangang ideya o kaya'y sapilitang kumukuha ng kailangan. Kaya't yun din ang inasahan niya ngayon. Kung gayon, ano ang plano mo? Ang balat, mahirap makuha ngayon. May tagtuyot kamakailan kaya lumiit ang bilang ng mga alagang hayop, at lumiit din ang supply ng balat. Ngunit may isa pang pinagkukunan, ang mga halimaw. Kailangan nating manghuli ng mga halimaw at gamitin ang kanilang balat, sabi ni Ghislaine. Napakunot ang noo ni Claude. Hindi yun madali. Sa kaharian ng Ritanya, halos wala nang tirahan ang mga halimaw. Dahil sa patuloy na ekspansyon ng tao, unti-unti silang naubos. Lalo pang lumala ang sitwasyon dahil sa tagtuyot. Kahit dito sa ating lupain, halos wala na tayong halimaw. Pati sa karatig lupain, ganun din. Saan tayo hahanap kung wala nang natitira? Ngumisi si Ghislaine. Simple. Pupunta tayo sa lugar na punong-puno pa ng halimaw. Ang gubat ng mga halimaw, hindi ba? Hindi, pero lohikal naman yon.
Hindi ba nalinis na ang mga labas na bahagi noon? Hindi sulit. Mas marami pang halimaw doon na walang pakinabang sa balat. Sayang ang oras at tao kung iyon ang pipilitin natin. Napakamot si Claude, saka napabuntong hininga. Kung gayon, aalis ka na naman sa ating teritoryo. Tulad ng ginawa mo laban sa mga barbaro? Tama. At mas malayo pa ang pupuntahan mo ngayon, hindi ba? Ngumiti si Ghislaine. Alam mo na kung saan ako tatanggo. Natural. Kung kulang dito, pupunta ka sa lugar na sobra. Ganyan ka lagi. Natawa ng malakas si Ghislaine. Tama si Claude, kilalang-kilala na niya ang kanyang Panginoon. At tama ka nga, pupunta ako sa anino ng kabundukan ng kaharian ng Terian. Isang lugar na nag-uumapaw sa mga halimaw, isang lugar na tunay na kahanga-hanga. Ang kaharian ng Terian ay matatagpuan sa kabila ng kaharian ng Siren, kung saan nanatili noon si Claude. Bagaman kasing liit lamang ng Siren, tanyag ito bilang lupain ng mga kabalyero dahil sa dami ng mga mandirigmang natatangi sa kanilang kakayahan. Hindi lamang mga kabalyero ang kahanga-hanga roon, maging ang mga mamamayan mismo ay matatag at mataas ang pagpapahalaga sa sining ng pakikidigma. At may dahilan kung bakit ganoon. Sa kabuuan ng mga kabundukang anino na bumabalot sa kaharian, nagkukuta ang hindi mabilang na halimaw. Kung paanong ang Fair Diem ay walang tigil na nakipaglaban sa mga barbaro sa loob ng napakaraming taon, gayon din ang kaharian ng Terian, isang walang katapusang digmaan laban sa mga nilalang ng kabundukan. Ngunit hindi nila kayang supulin mag-isa ang napakaraming halimaw na pababa ng pababa mula sa kabundukan. Habang tumatagal, mas lalo lamang nauubos ang kanilang lakas at yaman. Kaya't nagtangka ang Terian na maghanap ng ibang paraan. Sino man ay malayang pumasok dito upang mangaso ng mga halimaw. Hindi namin tatanungin ang inyong pinagmulan, kahit kayo'y kriminal, manlalakbay, o biyarang mandirigma. Basta't manghuli kayo ng halimaw, sa inyo ang lahat ng makukuha. Nang ipalabas ang atas ng hari, dumagsa ang mga tao mula sa iba't ibang sulok ng kontinente. Sa maliit na buwis lamang, maaari silang yumaman. Isang estratehiyang kapwa kapaki-pakinabang, nabawasan ang pasanin ng kaharian, at nakatagpo ng kayamanan ang mga dayuhan. Mula roon, nabuo ang katawagang mga mangangaso ng halimaw, yaong mga nagpakadalubhasa sa panghuhuli sa mga kabundukang anino. At ngayon, nakaplano ring pumunta roon si Ghislaine upang mangaso ng halimaw at kumuha ng mga balat. Sang-ayon si Claude na pinakamainam nga ang balak ni Ghislaine. Ngunit hindi rin kanais-nais na ang isang Panginoon ay madalas nawala sa sariling lupain. Gaano kakatagal mananatili roon? Narinig kong si Conde Desmond ay nagsisimula ng magtipon at magsuri ng hukbo. Para bang balak na talaga niyang tapusin ang lahat sa pamamagitan ng dahas. Ano naman ang kalagayan ni Amelia? Tanong ni Ghislaine. Patuloy pa rin siyang nakikipagtagisan kay Baron Valois. Pero mukhang pinipigilan niya ang sarili, maingat, at hindi tuluyang sumasargo. Para bang may iniiwasan siyang malalang pinsala. Napangiti si Ghislaine. Kilala niya si Amelia, karaniwan ay winawasak nito ang kalaban hanggang sa hindi na makabangon. Kung nag-iingat siya ngayon, tiyak na may mas malalim na pakay. Bantayan mo lamang silang mabuti. Saglit lang naman akong mawawala. Sa tingin mo ba'y sapat ang maikling pag-alis upang makakuha ng tuloy-tuloy na supply ng mga balat? Hindi naman katulad ng mga barbaro na bigla na lang nagbigay ng napakarami. Balak mo bang agawin ang ani ng lahat ng mga ngaso roon? Tutulungan ko sila sa simula, pagkatapos ay may ipapalit akong mga ngasiwa. Magdadala ako ng 50 kabalyero, yaong pinakamababa ang kasanayan. Sino ang iiwan mong mamamahala? Napakunot ang noo ni Claude. Ang pinakaangkop ay si Jillian, ngunit abala ito sa hukbo at sa pagsasanay ng mga sundalo. Hindi maaari. Ang mga nakababatang kabalyero na may wala pang sapat na karanasan. Habang nag-iisip siya, bigla siyang natawa. May isang bagay na walang silbi kundi pakikipaglaban, at wala namang naitutulong sa pagpapaunlad ng lupain. Siya na lang ang bahala. Tumawa si Ghislaine. Ganoon nga ang plano ko. Arg, nakakaasar. Mabilis na sinipa ni Kaur ang isang bato, bakas ang pagkainis. Ang saya noong nakikipaglaban tayo sa mga barbaro. Wala na bang susunod na digmaan? Napaupo siya at kinamot ang ulo, halatang balisa. Sa totoo lang, matagal na siyang kinakain ng pangamba. Itinuturing niyang karibal si Jillian. Ngunit tila lalong lumalayo ang pagitan nila.
Sa huling laban, kitang-kita ang galing nito. Kung ngayon sila magsasagupa, tiyak na siya ang matatalo. Ganoon din si Belinda, lalo na't kung muling traidorin siya gaya ng dati. At higit sa lahat, nakikita niyang mabilis ding sumusulong ang iba, lalo na si Lucas, na parang hindi ka panipaniwala ang bilis ng pag-angat. Damn, baka ako pa ang mauwi sa pagiging pinakamahina. Oo, lumakas na rin siya, salamat kay Ghislaine. Pero hindi kasing bilis ng inaasahan niya. At kung magpapatuloy ito, baka pati si Alfoy, na dati binabaliwala niya, ay mahigitan siya. Ang pakikipaglaban lang ang tanging talento ko. Hindi siya nakakatulong sa pagpapaunlad ng lupain. Habang abala ang lahat, nagsasanay, nagtatayo, nag-aayos, siya'y paikat-ikot lang, sumisigaw sa labor assault team o paminsan-minsang naka-assign sa garrison. Habang nakikita ang bawat isa na nagkakaroon ng malinaw na tungkulin, siya lamang ang parang ligaw. Boring. Wala na ba akong magagawa para makatulong? Gusto ko ring maging kapaki-pakinabang. Napahinto siya at napakunot noo. Ako, si Kaur, na minsang tinaguri ang baliw na aso ng hilaga, magsasalita ng ganito. Na parang mabait, pinilit niyang iwaksi ang damdamin at nagtungo para uminom. Pero sa halip, sinite niya na naman ang tatlong kasapi ng labor team, ang tatlong especially iya ni Conde Desmond. Bilasan ninyo, mga inutil, sigurado akong mga especially iya kayo. Mariing itinanggi ng tatlo, ngunit hindi siya nakinig. Kung sinabi kong especially iya kayo, especially iya nga kayo. Araw-araw, pinalalala ng pagkabigo ang kanyang init ng ulo. Maski si Alfoy may silbi na. Kung sa ibang lupain siya nabibilang, hindi sana siya ganito ka-stress. Doon, ang mga kabalyero'y puro ensayo at walang pakialam sa iba. Pero sa Fenris, bawat isa ay may ginagawa, may naiaambag. Kaya't hindi niya maiwasang ihambing ang sarili kina Belinda, Jillian, Vanessa, at Claude. Damn, dapat siguro humingi na lang ako ng dagdag na training kay Lord. Ngunit labag yun sa kanyang pride. Kahit na ganoon, hindi niya matanggap na may iwan siya. Kaya't nagpunta siya sa opisina ni Ghislaine. Tahimik siyang tumayo doon, parang batang nagtatampo. Ano na naman? Sabihin mo na, napailing si Ghislaine. Matagal-tagal na rin mula nang magkaroon ka ng espesyal na pagsasanay. Sa wakas, mahina siyang nagsalita. Wala ka bang kahit ano? Ano bang klase ng kahit ano? Basta, yung maganda. Hindi niya masabi ng direkta ang kanyang hinaing. Ang humingi ng tulong ay parang pagyurak sa kanyang dangal. Ngunit hindi siya pinatulan ni Ghislaine. Kung mahina ang pakiramdam mo, humingi ka ng mandrake kay Claude o magpalunas kay Piote. Pero mukha ka namang malusog. Damn it, napangiwi si Kaur. Napansin ni Ghislaine ang kanyang anyo at ngumiti. Bakit? Naiipit ka ba? Naiinis dahil mabagal ang pagunlad mo, pero hindi mo maamin? Nagulat si Kaur. Paano mo? Alam ko, kasi naranasan ko na rin. Hindi man niya lubusang pinaniwalaan, wala siyang ibang pagpipilian. Kaya sa huli, humingi siya ng diretsahan. Kung ganoon, turuan mo na lang ako ng mas mahusay na pamamaraan. Umiling si Ghislaine. Kahit ibigay ko sa iyo ang pinakamahusay na pamamaraan sa mundo ngayon, wala rin. Kung ayaw mo lang, sabihin mo na. Sigaw ni Kaur, ngunit kalmado lang si Ghislaine. Si Jillian ay may sariling landas na. Matagal siyang nagpatatag ng pundasyon, kaya mabilis siyang sumusulong ngayon. Ikaw, wala ka pang matibay na base. Nabuhay ka lang sa bilis at tuso, hindi sa solidong kasanayan. Kaya't ngayon ka natitigilan. Tahimik si Kaur. Ngunit ramdam niya ang tama ng salita. Ang pundasyon ang pinakamahalaga. Kapag itinayo mo yon, malalampasan mo ang lahat. Pero gusto kong lumakas ngayon. Para kay Kaur, sa mundong puno ng panganib, ang mahalaga ay ang kasalukuyan, hindi ang hinaharap. Meron bang mas mabilis? Ngumiti ng tuso si Ghislaine. Meron. Ilagay mo ang buhay mo sa linya, at mag-ipon ng tunay na karanasan sa pakikipaglaban. Ibig mong sabihin, maghanap lang ako ng mga digmaan? Maaari, pero mas mabisa, pumatay ka ng napakaraming halimaw. Nagawa ko na yan. Sa gubat ng mga halimaw, hindi ba? Ilan na ang napatay mo sa buong buhay mo? Siguro, mga 1,000. Pagmamalaki niya, kahit alam niyang pagmamalabis yun. Ngumiti si Ghislaine. Hindi pa yun sapat. Gaano karami pa? Lumukso ang gilid ng labi ni Ghislaine, isang nakakatakot na ngiti. Mga 10,000. Napakunot ang noo ni Kaur, tila hindi makapaniwala sa narinig niyang bilang.
10,000. Umiling si Ghislaine ng dahan-dahan. Kaya't muling nagtanong si Kaur, ngayon ay may halong pagkadismaya sa boses. Talaga bang 100,000 halimaw? Tumango lang si Ghislaine. Sumabog ang inis ni Kaur. Hindi ba't kalokohan yan? 100,000. May lugar bang pwedeng makahuli ng ganoong karami? Tigilan mo na ang pagbibiro at sabihin mo ang totoo. Bakit hindi? Mayroon. Isang lugar kung saan walang tigil ang paglabas ng mga halimaw. Wala namang ganoong, teka. O, baka, yan mismo ang iniisip mo. Yung sikat na lugar na yun. Nanlaki ang mata ni Kaur. May mga tsismis nga na marami ang halimaw doon, pero, ganoon karami. 100,000 talaga. Natural. Kaya nga naging malaking usapin ang lugar na yun sa napakatagal na panahon. Kahit hindi sila sabay-sabay lumabas, patuloy silang dumarami. Hindi mahirap makaipon ng ganoong bilang. So, ibig mong sabihin, titira na lang ako doon hanggang mamatay? Kung papatayin mo ang 100 halimaw kada araw, hindi naman aabutin ng sobrang tagal. Kung gusto mong pabilisin, libu-libong halimaw kada araw ang patayin mo. Hindi makapagsalita si Kaur. Madalas siyang tawaging baliw na aso, ngunit ang taong kaharap niya ngayon ay parang galing sa ibang mundo. Napansin ni Ghislaine ang pananahimik niya at muling nagsalita. Kung wala kang tapang na isugal ang buhay mo, bumalik ka na lang at mag-ensayo ng tahimik. Hindi niya maatim na umurong. Agad niyang iniangat ang ulo at nagyabang. Kaya ko yan. Ngunit umiling si Ghislaine, may ngiting nangaasar. Hindi, sa tingin ko imposible. Sobrang delikado. Hindi ka naman ganoon kagaling lumaban. Nag-apoy ang dugo ni Kaur. Magaling akong lumaban. Talaga, kaya mo bang talunin si Jillian? Siguro, sa tingin ko, kaya ko. Kung ganun, sumama ka sa akin. Habang kumukuha tayo ng balat ng halimaw. Nagtaas ng kilay si Kaur. Bakit sasama ka, Ginoo? Napatawa si Ghislaine. Kung iwan kitang mag-isa, tiyak mamamatay ka agad. Mapanganib ang lugar na yon. Hindi ka naman ganoon kagaling, hindi ba? Sinabi ko nang magaling ako. Kung ganun, sige, sasamahan kita sandali para masanay ka. Pagkatapos, uuwi na ako. Kaya, alis na tayo ngayon. Bagamat makakasama niya si Ghislaine, kinabahan si Kaur. Sa huli, baka mag-isa rin siyang maiwan doon. Dalawa lang ba tayo? Tanong niya. Hindi. Isasama rin natin ang lahat ng mahihina at tamad. Ngumiti si Ghislaine ng misteryoso. Bigla na lang ipinatawag ang 50 kabalyero na halos mamatay sa sobrang hirap ng ensayo. Kasama ni Jillian, pinili ni Ghislaine ang mga kabalyerong pinakakulang sa kasanayan o kaya'y naging kampante at tinamad sa kanilang pagsasanay. Hindi malaman ng mga kabalyero kung bakit sila napili. Bakit kami? Saan ba tayo pupunta? Siguro pinili lang ang pinakamagaganda ang itsura. Tumingin ka nga sa salamin. Malabo. Nagkatinginan sila habang nagbubulungan. Ngunit dumating si Ghislaine at diretsyong nagsalita. Simula ngayon, manghuhuli tayo ng mga halimaw. Nagangat sila ng kilay. Wala silang ideya kung saan dadalhin. Sa gubat ng mga halimaw ba? May nagtanong, medyo kinakabahan. Umiling si Ghislaine. Hindi roon. Saan? Kailangan ng marami pang balat ng halimaw para sa ating lupain. Kaya pupunta tayo sa Shadow Mountains ng kaharian ng Therian. Magaan lang na biyahe, huwag kayong kabahan. Para kay Ghislaine, totoo ngang magaan lang yon. Sa nakaraang buhay niya, madalas siyang pumunta roon para kumita ng kaunti at mag-ehersisyo. Oh, nagkatinginan ng mga kabalyero. Alam nilang delikado ang Shadow Mountains, ngunit hindi sila gaanong natakot. Malaki ang tiwala nila sa sariling lakas, lalo na't kasama nila ang kanilang Panginoon. Baka makapatay tayo ng libu-libong halimaw sa puntong ito. Siguro talagang kailangan ng marami-raming balat. Pwede na rin. Pampatibay ng katawan. Napawi ang kaba nila at nagtawanan. Para bang isang picnic lang ang biyahe. Si Ghislaine ay ngumiti rin. Maganda yang kumpiyansa ninyo. Bilasan lang natin ang pangangaso. Isipin nyo na lang na picnic ito. Samantala, ang mga naiwan namang kabalyero ay nainggit. Mas malakas naman ako kaysa sa kanya. Mas nagsipag ako. Mga malas. Ang saya ng biyahe nila, manghuhuli ng halimaw, maglalakbay, at baka makakain pa ng masarap. Ngunit pigil sila, walang gustong ma-assign sa espesyal na pagsasanay. May iilan namang kabalyero na nagduda. Kung kasama ang Panginoon, baka mamatay kami. Mas ligtas pang mag-ensayo rito.
Dumating si Claude dala ang ulat. Magaan lang ang bagahe, puro tuyong pagkain para mabilis tayong makagalaw. Nakaayos na rin ang supply deliveries ayon sa schedule. Magaling, siguruhin mong walang palya, at bantayang mabuti sina Desmond at Amelia. Naunawaan. Oh, at dalhin mo si Coco. Siya ang sasakyan ko. Napakunot ang mukha ni Claude. Coco, yung bagong kabayo, ang itim na beans. Halos magmakaawa si Claude. Ginoo, baka pwede pang baguhin ang pangalan. Bakit? Cute naman, hindi ba? Nagtinginan ang lahat ng tagapamahala, halatang hindi makapaniwala. Ang mabangis na warhorse at isang kenkoy na pangalan. Hindi bagay. Ginoo, isipin nyo, sa gitna ng labanan, may sisiganang, narito ang Panginoon sakay ni Coco. Anong itsura nyon? Ginoo, pwede nyo pong gawin ang lahat, pero sana huwag na kayong magpangalan muli. Napakamot si Ghislaine. Totoo nga bang wala siyang galing sa pagbibigay ng pangalan? Sa nakaraang buhay, tinatawanan din siya ng mga mercenaryo, pero dahil sa suntok, kalaunan natutunan nilang tanggapin ang pangalan. Pero hindi niya pwedeng sapakin ang mga tagapamahala ngayon. Kaya't nag-isip siya, ang kabayo ay karapat-dapat sa isang marangal na pangalan. Horse King, hindi bagay. Speed King, umiling ang lahat. Sa huli, tumitig siya sa kabayong itim na itim, makisig, at malare ang tindig. Kung ganon, Black King, pero ang palayaw niya ay Coco. Ayos, napabuntong hininga ang lahat. Kahit papaano, mas marangal pakinggan ang Black King. Pagkatapos maayos ang lahat, nagbigay si Ghislaine ng huling bilin. Jillian, manatili ka rito at ituloy ang pagsasanay ng mga sundalo. Ako na ang bahala rito. Babalik din ako agad. Naunawaan, Ginoo. Ingat po kayo. Tinawag din niya si Arl. Huwag mong kalimutan ang mga pangunahing pagsasanay. Kapag tumibay ang katawan mo, tuturuan na kita ng tamang pagkontrol ng mana. Handa po ako, Ginoo. Si Arl, na dating mahina at payat na batang nayon, ay pinapahalagahan ng lahat, lalo na't iniisip ng mga tao na alaga siya ni Ghislaine. Maging si Belinda ay nagbilin. Ginoo, huwag niyo pong pabayaan ang sarili. Kumain kayo sa oras, ha? Ngumiti si Ghislaine. Babalik agad ako, huwag kang mag-alala. Habang papaalis, sumingit si Kaur at binulungan si Jillian. Tandaan mo ang sinabi ko. Pagbalik ko, dudurugin kita. Tahimik lang si Jillian. Noon, baka nasuntok niya si Kaur, pero ngayong nariyan si Ghislaine, nagtimpi na lang siya. Maghintay ka lang. Pagkatapos kong patayin ng 100,000 halimaw, babagsak ka sa kamay ko. Nag-aalab ang dugo ni Kaur habang sumama kay Ghislaine at sa 50 kabalyero patungo sa kaharian ng Ter-Ian. Sa ngalan ng pagsasanay sa kabalyeriya, mabilis nilang narating ang paligid ng Shadow Mountains. Wow! Ito pala yun. Napakakilabot at napakaganda. Nakatindig ang mga bundok na parabang tinatakpan ng anino ang buong paligid. Ang makakapal na kagubatan ay nagmistulang nagbabantang halimaw na handang lumamon. Napamulagat ang mga kabalyero. Kanina, iniisip nila ay picnic lang ito. Pero sa harap ng napakalupit na tanawin, unti-unti silang nabahala. Parang hindi yata ito bakasyon. Mukhang hindi dahil sa itsura ko kaya ako napili. May kutob akong masama rito. Sa hangganan ng Shadow Mountains, nagtayo ang kaharian ng Ter-Ian ng maraming kuta, matitibay na muog na humaharang sa mga halimaw. Sa likod ng mga ito, may matataas na pader upang protektahan ang mga lungsod. Ang mga puwang na hindi natatabunan ng muog ay binabantayan ng mga mangangaso at ng hukbo. Doon nagtungo sina Ghislaine at ang kanyang mga tauhan sa pinakatanyag na kuta, Iron Cliff. Isa itong lungsod na may mataas na pader. Punong-puno ng mga sundalo, mangangaso, at negosyante. Sa unang sulyap pa lang, bamuka ang bibig ng mga kabalyero. Tunay nga itong monumento ng walang katapusang digmaan laban sa mga halimaw. Pagdating nila sa tarangkahan, agad na nagtanong si Kaur, puno ng sigla. Pwede na ba tayong lumabas at manghuli agad? Umiling si Ghislaine. Hindi, may mas mahalaga tayong dapat gawin sa mga lugar na walang batas tulad nito. Ano yun? Itinaas ni Ghislaine ang kamao, sabay ngiting puno ng kapilyuhan. Magsisimula ka sa pamamagitan ng pagsuntok sa isang tao. Boom! Mabigat na umingit ang dambuhalang tarangkahan ng kuta habang bumukas. Walang anumang pag-aalinlangan, tumuloy si Ghislaine at ang kanyang mga kabalyero papasok.
Dito, walang nag-aabalang magtanong kung sino ka. Ang batas ay simple, ang pumapasok ay hindi hinahadlangan, at ang lumalabas ay hindi hinahabol. Ganito ang kautusan ng kuta. Sa loob, 3 bagay lamang ang dapat sundin ng lahat. Ipinagbabawal ang pumatay sa loob ng kuta. Walang halaga ang ranggo o kapangyarihan. Walang sinuman ang maaaring pilit na ilabas ang iba mula sa kuta. Ang lahat ng iba pang alitan. Bahala na ang mga mangangaso ang mag-ayos. Dahil walang katapusan ang laban ng kaharian ng Tyrian laban sa mga halimaw, kailangan itong tipunin ang mas marami pang mangangaso. Kung paiiralin ang kapangyarihan ng mga maharlika rito, masisira ang mahinang balanse na pinaghirapan nilang panatilihin. Kung ang mga mangangaso ay basta na lamang patayin ng mga ginoo, o ipilit na dakpin bilang mga kriminal, ang kaharian ang tatamaan ng matinding dagok. Kung mamamatay man ng isang mangangaso, dapat ay sa kamay ng mga halimaw. Ito ang batas na mahigpit na pinanghahawakan ng Tyrian, maging ang mga dayuhang maharlika ay pinipigilan nilang lumabag dito. Kaya naman, maraming kriminal mula sa iba't ibang panig ng kontinente ang nagiging takas at dito nagkukubli, sa mga kutang nakapwesto sa kahabaan ng kabundukang anino. Sa loob, ang kuta ay Worry isang lungsod, ngunit marumi, magulo, at laganap ang dugo na Woribang bahagi na ng tanawin. Kadiri, para itong gitna ng isang larangan ng digmaan. Kung matagal kang manatili rito, siguradong mahahawa ka ng kung ano-ano. Napapailing ang mga kabalyero, sanay sa malinis at marangyang pamumuhay sa mga lupain ng kanilang Panginoon. Samantala, nagsulputan sa bawat sulok ang mga mangangaso. May ilan na nakasuot ng karaniwang baluti, ngunit marami ring nakabihis gamit ang mga buto at balat ng halimaw. Ang kanilang matitinding titig ay agad tumarak kina Ghislaine at sa mga kasama. Ang bugso ng panganib na dala nila ay parang matalim na hangin na humihiwa sa balat. Ngumiti si Ghislaine, halatang nasisiyahan. Ganitong lugar ang kinagigiliwan niya. Kung sakali maaari pa siyang makahanap ng makakaaway na magpapainit ng kanyang dugo. Hindi rin nagkakalayo ang mga kabalyerong kasama niya. Sila rin ay may initi ng ulo at palaaway. Ano tinititig-titigan niyo, mga ulol? Sanggal ni Kaur, habang nagbabato ng matalim na titig sa mga mangangaso. Sumunod naman ang ibang kabalyero. Hindi nagpatalo ng tinginan. Noong sila'y mga bayarang mandirigma pa lamang, marahil ay manginginig sila sa tapang ng mga mangangaso. Ngunit ibang-iba na ang panahon. Sa dami ng digmaang kanilang dinaanan, nakamit na nila ang bansag na mga berdugo. Mukhang may bisita tayong mga ginoo. Bakit kaya sila nandito? Siguradong mataas ang halaga ng suot nilang baluti. Ngunit sa halip na umatake, nagmasid lamang ang mga mangangaso, may mga nakakalokong ngisi sa labi. Kilala agad ng lahat na magkakapareho ang kasuutan ng grupo ni Ghislaine. At hanggat hindi nila natitiyak kung sila ba ay opisyal na ipinadala ng kaharian, nagtimpi muna ang mga mangangaso. Walang kaguluhang nangyari, wala ring pakialam si Ghislaine, at dumiretso siya patungo sa gitnang gusali ng kuta, kasama ang kanyang mga kabalyerong nakataas ang mga ulo. Sa gusaling yun ginagawa ang pagpaparehistro ng mangangaso at pagpirma sa kasunduan ng mga batas ng kuta. Isang opisyal ng Tyrian ang tumingin sa pagkakakilanlan ni Ghislaine, malamig ang tinig ng magsalita. Dito, walang halaga ang pagiging maharlika. Kahit alipin ay pantay sa inyo, Ginoong Konde. Sumasang-ayon ka ba? Sumasang-ayon ako. Hindi kami nakikialam sa mga alitan. Sumasang-ayon ka ba? Sumasang-ayon ako. Ipinagbabawal ang pumatay. Maaaring may aksidenteng mangyari sa mga duelo, ngunit sa batayan, bawal ang pagpatay. Sumasang-ayon ka ba? Sumasang-ayon ako. Pirmahan mo rito. Ipapadala namin ang kasunduan diretso sa hukuman ng hari. Walang pakialam na inilapat ni Ghislaine ang kanyang selyo sa kasunduan. Sa kuta, wala siyang titulo, isa lamang siyang mangangaso. Matapos noon, nagbigay ng huling paalala ang opisyal. Pinapagana lamang namin ang kuta sa pinakamababang antas. Huwag lang kayong makikialam sa amin o sa gusaling ito, at hindi rin kami makikialam. Kung may problema kayo sa ibang mangangaso, kayo ang mag-ayos. Wala kaming pakialam. Naiintindihan ko. Hindi pa ako nakahanap ng matutuluyan. Maaari ko bang iwan dito ang aking kabayo? Dahil unang beses mo rito, pagbibigyan ka namin. Mabuti, hahanapin ko muna ang pinakamalaking matutuluyan.
Tila madalas tayong magkikita. Ngumisi ang opisyal, malamig at nanunuya. Maligayang pagdating sa lupain ng walang batas. Sana'y mabuhay ka para makalabas pa. Paglabas ni Ghislaine, agad siyang nilapitan ng isang lalaking payat at mukhang daga. Baguhan ka, hindi ba? Nagparehistro ka bilang mangangaso? Oo, casual na sagot ni Ghislaine. Ngumisi ang lalaki, at kaagad namang nagsimulang tumingin ang ibang mangangaso sa kanila ng may interes. Halata nilang hindi opisyal na ipinadala ng kaharian ang grupo ni Ghislaine. Kaya't naging mas kampante ang lalaking mukhang daga. Kahit walang batas ang lugar na ito, isa pa rin itong tahanan ng mga tao, hindi ba? At kung saan may tao, may sariling kaayusan din. Nanghihingi ka ng pera, hindi ba? Napatigil saglit ang lalaki bago muling umisi. Hindi na siya nagtaka kung alam na ni Ghislaine ang ganitong sistema. Mabuti na lamang at mabilis kang makaintindi. Mayroong samahan dito, ang tinatawag na Hunter Cooperative. Kaawa-awang pangalan ng isang organisasyon, nakangising tugon ni Ghislaine. Itinatag ito upang ipagtanggol ang karapatan at interes ng mga mangangaso. Mahigpit na inirerekomenda ang pagsali. Siyempre, may maliit na bayad at buwanang hulog. Nagkamot ng baba si Ghislaine bago nagtanong, at kanino ko ibibigay ang bayad na ito? Sa samahan, siyempre. At sino ang pinuno ng samahan? Walang iba kundi ang hari ng Iron Cliff, si Ginoong Duncard. Bahagyang tumango si Ghislaine. Hindi na bago sa kanya ang mga nagbabangong hari Herian. Maging siya, may bansag na may kasamang salitang hari. Kaya bakit hindi? Anong benepisyo ang makukuha ko kung sasali? Madali kang makakabuhay dito, walang mang-iistorbo sa iyo, at makakapokus ka sa panghuhuli ng halimaw. Hindi siya nasiyahan. Para kay Ghislaine, isa itong walang kwentang pakana. Mga tulisan ba kayo? Anong? Hindi na nakatapos ang lalaki. Dama po agad ang kamao ni Ghislaine sa kanyang mukha. Sunod-sunod ang tunog ng suntok. Kung gagalitin mo ako, magagalit ang hari ng... Dalhin mo siya rito. Gusto kong makita ang hari ng lugar na ito. Mamaawa ka. Ilang ulit lang siyang binugbog bago tuluyang nawala ng malay. Kinuha ni Ghislaine ang ilang pilak mula sa bulsa ng lalaki at ngumiti. Bayad ito sa pagkabigla at pagkasayang ng oras. Sa susunod, subukan mong maging matino. Nagulat ang mga mangangaso. Wala pang sino man na dumating dito at agad na nang ahas manakit ng tauhan ang tinaguriang hari ng Iron Cliff. Karaniwan, ang kahit pinakamaiinitin sa kanila ay nag-aatubili muna kapag nabanggit ang salitang hari. Ngunit si Ghislaine, sumuntok lang dahil nainis. Nagbulungan ang mga mangangaso. Hindi ba't may mahigit 300 tauhan si Duncard? Nako, tiyak na hindi niya palalagpasin ito. Ngunit imbes na matakot, nakangisi si Ghislaine at nagpatuloy sa paghahanap ng pinakamalaking tuluyan sa kuta. Ang mga kabalyero'y nakaramdam ng kaba, ngunit tumawa lamang si Ghislaine at nagsabi. Kapag napatunayan na nila kung sino ang nakakataas, kusa silang lalapit sa atin. Dito, hindi ang batas ang gumagana, kundi ang kamao. Tara, hanap tayo ng tutuluyan. At sa pagdating nila sa pinakamalaking bahay tuluyan sa kuta, madungis, sira-sira, ngunit malaki, nagpakawala ng mapagmataas ng ngiti si Ghislaine. Tulad ng inaasahan, mula ngayon, atin na ang lugar na ito. Napatitig ang tagapamahala ng bahay panuluyan kay Ghislaine, worry hindi makapaniwala sa narinig. Maging ang mga kabalyero at mga ngaso ay napakurap, tila ba nalito sila kung tama ba ang kanilang narinig. Sa isang bahay panuluyan, may dalawang pagpipilian lamang, magpaupa ng silid o lumabas. Ano itong kalokohan na basta na lang aangkinin ang lugar? Umiling si Ghislaine, tila nainis na sa tagal ng usapan. Ano pa ang hinihintay nyo? Ayusin nyo na ang gamit nyo at umalis na kayo. Namilog ang mga mata ng tagapamahala. Ang tapang ng taong ito. Ano ba ang alam niya sa lugar na pinasok niya? Dahil ba lang may dala siyang ilang tauhan? Gusto nitong makasiguro kaya nagtanong siya ng tuwiran. Alam mo ba kung sino ako para makapagsalita ka ng ganyan? Wala akong pakialam. Ang alam ko lang, kami na ang kukuha ng bahay panuluyang ito. Ha. Napahagalpak sa tawa ang tagapamahala, kasabay ang ilan pang mangangaso sa paligid. Nasara na ba ng bait ang taong ito? Bagito, halata sa kilos, ni hindi man lang sinilip kung sino ang kinakalaban niya. Ganito ang mga hindi tatagal dito. Bibilang lang ng araw bago tuluyang mabura.
Napakamot si Kaur at tumingin kay Ghislaine. Ano ba itong pinaggagawa mo? Anong tingin mo? Naghahanap ng matutuluyan. Robbery na pala ang hanap buhay mo ngayon? Bagay naman sa'yo, pero kung magnanakaw ka na lang, sana nagbigay ka ng babala. At least nakapaghanda ako sa bagong karera. Inirapan lang ni Ghislaine ang mga reklamo ni Kaur. Natatakot ka na naman? Huwag mo kong lukohin. Hindi ako natatakot. Balik sagot ni Kaur, halatang inis. Ngunit sinundan agad yon ng tugon ni Ghislaine. Mga tulisan lang din niyang lahat. Anong ibig mong sabihin? Lawless zone ang tawag dito, hindi ba? Dati wala namang nakatayo dito. May nagtatag, inagaw ng iba, tapos inagaw ulit. Pabago-bago lang ng kamay ang mga lugar. Tingnan mong mabuti itong bahay panuluyan. Sa palagay mo ba, lehitimong negosyo ito? Tiningnan ng mga kabalyero ang paligid. Ang gusali bulok, amoy bulok at dugo, at sa sahig ay nakikitang may bakas ng natuyong dugo. Napakunot ang noo ni Kaur. Hindi ba't bawal pumatay dito? Batas nga, pero sino ba ang totoong sumusunod? Malamig na sagot ni Ghislaine. Nag-crack ang leeg ng mga kabalyero habang iniunat nila ang kanilang mga katawan. Naramdaman ng lahat ang papalapit na tensyon. Matapos matawa ng husto, muling humarap ang tagapamahala kay Ghislaine. 10 gintong barya kada ulo. Napangisi si Ghislaine. Bilang bayad sa pagtulog, medyo mabigat yan. Niloloko mo ba kami dahil mukhang dayo kami? Hindi, yan ang bayad para sa mga buhay nyo. Tumunog ang maliit na kampanilya sa mesa. Ding, ding. Sumagot ang isa pang kampanilya mula sa malayo. Ding, ding. Mula sa itaas bumaba ang mga mangangaso, isa-isa, armado at may matatalim na tingin. Maging sa ilalim ng sahig ay nagsilabasan ang ilan pa, hawak ang kanilang mga sandata. Itinuro sila ng tagapamahala, huwag niyo munang patayin, basagin lang ang mga buto. Itapon palabas, at kunin lahat ng gamit nila. Hindi sila karapat-dapat dito. Isa-isa ng kumuyam ng kamao at pumunot ng armas ang mahigit 200 mangangaso. Sa gitna ng lahat ng ito, nakangisi pa ring lumapit ang tagapamahala kay Ghislaine. Kung ayaw niyong umalis ng talunan, pwede niyo naman subukan ang kapalaran niyo. Ngunit bago pa makagalaw ang iba, boom! Hinablat ni Ghislaine ang ulo ng tagapamahala at ibinangga ito sa mesa. Nagkalasog-lasog ang kahoy, at dagwang bumulagta ang lalaki. Nawala ng malay, natahimik ang lahat, tumikim si Ghislaine at tumingin sa paligid. Oh, hindi pa ba nagsisimula? Puhahaha, halakhak ni Kaur, at sa isang iglap, sumipa siya sa dibdib ng pinakamalapit na mangangaso. Mga walang hiya, halina kayo, lahat kayo. Nag-umapaw ang gulo, nagbagsakan ang mga mesa at upuan, nag-ingay ang mga sigaw at mura. Ang mga kabalyero ni Fenris, sanay sa ganitong kaguluhan mula sa dati nilang buhay mangungupahan, ay walang kahirap-hirap na nakipagsabayan. Arg! Ano ba sila, mga halimaw? Sigaw ng isang mangangaso habang natama ng suntok na may mana. Ngunit kahit malalakas, sanay din sa laban ang mga mangangaso. Marunong silang magtulungan, at ang ilan ay marunong gumamit ng kaunting mana upang makagawa ng puwang para sa mga kasama. Samantala, si Ghislaine ay nakatayo lamang sa gilid, nakangiti habang pinagmamasdan ang gulo. Hindi masama, magandang pagsasanay, at mas mabilis tayong makikilala ng mga tao rito. Habang nagpapatuloy ang sagupaan, lalo pang lumutang ang katauhan ni Kaur. Tulad ng isang baliw na aso, sinira niya ang lahat ng humaharang. Sugatan man, hindi siya umatras, at lalo lang tumindi ang kanyang bangis. Nabahala ang mga mangangaso, hindi tao to, halimaw siya. Nagsimulang umatras ang ilan, subalit hinaranggan sila ni Ghislaine sa pinto. Papasok kayo ng malaya, pero ang paglabas ay hindi ganun kadali. Isang mangangaso ang sumigaw, isang tao lang yan. Kaya nating lampasan siya. Ngunit isang magaan na suntok ni Ghislaine ay nagpatamba sa lalaki. Bali ang leeg, napatigil ang lahat. Push through, sigaw ng isa. Nakangising hinarap sila ni Ghislaine, at bawat hagupit ng kanyang kamao ay may kasamang tunog ng mga butong na babasag. Isa-isa, bumagsak ang mga mangangaso. Hanggang sa ang huli ay sumemplang at umungol, anong klaseng halimaw ka? Humihingal ang mga sugatang kabalyero, ngunit nagtawanan sila. Para bang ito'y isang laro lang. Ngumisi si Ghislaine, tinignan ang paligid. Mula ngayon, atin na ang lugar na ito. Ang mahigit 200 talunang mangangaso ay itinapon palabas.
Sugatan at walang malay, nagsidatingan ang mga usisero, na patitig sa tanawin ng tambak ng mga katawan. Lumabas si Ghislaine at buong yabang na inanunsyo. Simula ngayon, amin na ang bahay panuluyang ito. Kung may tatutol, lumapit lang. At oo nga pala, 100 gintong barya ang upa kada araw. Napatango ang karamihan. Si Arnold, ang dating tagapamahala, ay kilala sa lugar bilang makapangyarihan. Pero tinalo siya ng mga bagong dating sa loob lamang ng isang gabi. Sa isang mundong ang batas ay nakabatay sa lakas. Sino ang susubok na tumutol? Kinabukasan, matapos linisin at ayusin ang gusali, tinipon ni Ghislaine ang lahat. Ngayon na may base na tayo, oras na para ipaliwanag ko ang gagawin natin dito. Sundin lang ninyo ang mga layunin na itinakda ko. Isa sa mga kabalyero ang nagtaas ng kamay. Hindi ba't simpleng mangaso lang ng mga halimaw at kumuha ng mga balat ang pakay natin? Tama, pero kailangan ng marami ng ating lupain. Kapag maayos na rito, babalik ako. Kayo ang may iwan upang ipagpatuloy ang pagpapadala ng mga balat at iba pang gamit. Nagkangitian ang mga kabalyero, iniisip ang mga araw ng alak at pahinga na naghihintay kapag wala ang kanilang amo. Ngunit muling nagsalita si Ghislaine, nakangiti ngunit matalim. At higit pa roon, gagawin nating pagsasanay ang lahat ng ito. Hindi sapat ang basta lumaban. Kaya magtatakda ako ng layunin. Ano pong layunin? Tanong ng isa, halatang kinakabahan. Sa loob ng 6 na buwan, kailangan ninyong mangaso ng 100,000 halimaw. Nanlumo ang lahat, namutla ang kanilang mga mukha sa sobrang pagkagulat. May mga bagay na kaya ng tao, at may mga bagay na hindi. Pero ilang halimaw nga ba ang kailangang patayin bawat araw para makaabot sa 100,000 sa loob lamang ng kalahating taon? Para sa mga bagitong kabalyero na gaya nila, imposibleng imposible yun. Tahimik ang lahat ng kabalyero at sabay-sabay silang napatingin kay Kaur. Karaniwan, siya ang unang magwawala sa ganitong usapan, ngunit ngayon, wala siyang reaksyon. Nakataas pa ang ulo na parang pan ng kumpiyansa, na para bang may alam na siyang hindi nila alam. Baliw talaga ang Tarantadong yun. Ano ba, iniisip ba niyang kaya niyang ubusin ang 100,000 ng mag-isa? Sila man, mga ordinaryong tao lamang. Kung may bagay na malinaw na walang saysay, dapat itong tutulan. At kaya nga, sila ang gumawa ng eksenang dapat sanay galing kay Kaur. Imposible. Paanong magagawa iyon? Paano kami makakapatay ng 100,000 halimaw sa loob lamang ng 6 na buwan gamit ang ganitong kakayahan? May tao bang nagawa na yon sa buong mundo? Bagito pa lang kaming mga kabalyero. Magpakita naman kayo ng kaunting konsiderasyon. Subalit si Ghislaine, gaya ng nakagawian, hindi man lang kumurap. Nasubukan nyo na ba? Hindi na kailangang subukan para malaman na imposibleng gawin. Kung sinasabi kong kaya, ano ang imposibleng dito? Kailan ba tayo nabigo sa isang bagay na pinilit natin? Napipi ang mga kabalyero, hindi nila masagot yon, kaya pinaliko nila ang usapan. May ganoon ba talagang karaming halimaw dito? Meron. Malawak ang kabundukan ng anino, at malalim. Kapag nawala ang mga halimaw sa isang lugar, may lilito na bago sa ibang bahagi. Walang katapusan. At ipinagpatuloy ni Ghislaine, puno ng katiyakan ang boses. Kung mabagal ang paglabas ng mga halimaw, lipat kayo sa susunod na bundok. Kung wala roon, sa kabila naman. Hanapin niyo sila at patayin, anumang paraan. 100,000 balat ang ipadala niyo sa akin sa loob ng 6 na buwan. Kasama na roon ang mga litid, kailangan ko ng marami. Kung magsisipag kayo, posible ito. At kapag natapos ang kota, papalitan kayo ng ibang kabalyero. Sadyang walang awang amo, kaya't subukan naman ng mga kabalyero ang kaunting pagbabanta. Kung sakaling tumakas na lang kami, anong magagawa nyo? Kung gusto nyo ng habang buhay na pagtakas sa buong kontinente hanggang mamatay kayo, sige. Pero tandaan nyo, matyaga ako. Alam na alam nila yon. Minsan na nilang napatunayan kung gaano kakupit si Ghislaine kapag may pinanghawakan. Kahit magtago sila, tiyak na ipapahabol sila nito hanggang wakas ng buhay nila. Napabuntong hininga ang mga kabalyero. Hindi talaga namin kayang gawin yon sa kasalukuyang antas namin. Makakaya nyo. Laban lang ng laban, doon ko rin natutunan ang lahat. Ngumisi si Ghislaine, waring nagbalik tanaw sa nakaraan. Bago pa man siya naging hari ng mga bayarang sundalo, kilala na siya bilang tagapuksa ng kabundukan ng anino.
Ilang libong halimaw nga ba ang nilipol ko noon? Sa panahong nilamon siya ng puot at hinanap ang laban sa lahat ng oras, dito niya pinanday ang sarili. Hindi siya makapunta sa gubat ng mga halimaw. Dahil hawak yun ang angka ng duke ng Delphine. Kaya't dito sa kabundukan ng anino niya ibinuhos ang lahat. Ilang taon siyang nanirahan dito, nilipol ang mga halimaw hanggang sa maging tiwangwang ang ilang bahagi ng bundok. Minsan, bumabalik pa kami rito ng mga tauhan ko para kumita ng dagdag. Ngunit alaala lang yon. Ngayon, oras na para gawing impyerno ang pagsasanay ng kanyang mga alagad. Kailangang maranasan nila ang parehong hirap na dinaanan ko. Nagkatinginan ng mga kabalyero, hindi makapaniwala, ang 100,000 parang biro lamang sa bibig ng kanilang Panginoon. Baka, simboliko lang ang ibig sabihin niya. Ganito naman siya lagi, sobra kong magtakda ng layunin. Siguro pampasigla lang ito, ngunit sa likod ng mga haka-hakang yon, naroon ang pangamba. Hindi kailanman naging normal si Ghislaine. Huwag kayong mangamba, kaya nyo. At ngayon, lalabas tayo para mangaso. Ihanda ang mga armas. At agad nilang inilabas ang mga mabibigat na kahon. Sa loob, naroon ang mga dambuhalang espada na halos mas malaki pa sa katawan ng tao, isang hampas lang. Pwedeng magdurog ng buto at magpugot ng ulo ng halimaw. Thud. Binuhat ni Ghislaine ang isa gamit ang isang kamay, itinarak ang dulo sa lupa at ngumisi. Ayos, lumarga na tayo. Oras ng basagin ang mga bungo ng halimaw. Sa halip na lumabas agad ng kuta, tumungo muna si Ghislaine sa gitnang distrito. Nagtaas ng kilay si Kaur. Hoy, maling direksyon yan. Ang labasan nasa kabila. Sa pagawaan ng mga trabahador tayo pupunta. Magre-recruit tayo roon, hindi natin kayang magbitbit ng lahat ng mapapatay. Kailangan natin ng mga kargador para magdala at mag-disassemble. Mag-uupa tayo ng mga taga-buhat. Tama nga naman. Mabilis na naunawaan ng lahat. Kung sila pa ang magbubuhat, mawawalan sila ng lakas para sa laban. At tulad ng sinabi ni Ghislaine, siksikan nga ng tao sa gitna ng kuta, mga negosyante, mga ngalakal ng materyales, at mga trabahador. May ilang dating mangangaso na ngayoy kumikita sa pagdadala ng bangkay ng halimaw. Sa mga depo ng manggagawa, naroon ang sigawan. Veteranong kargador, 5 taon ng karanasan, dating mangangaso, handa ring lumaban kung kailangan. May S-class na nagtatago bilang taga-buhat. Lumapit si Ghislaine sa isang depo. Mag-uupa ako ng 100. Ngumiti agad ang empleyado. Oo. 10. Sandali tatawagin ko sila. Hindi. 100. Pasensya. Ilan? Namangha ito. Karaniwan, 10 lang ang inuupahan ng isang grupo. 100 ay sukat lang sa malalaking guild. Inisa-isa ni Ghislaine ang iba't ibang depo hanggang sa makabuo siya ng 100 kargador. Kasama ang 50 kabalyero, mahigit 150 katao ang bumuo ng kanilang pangkat. Hindi maiwasang mapatitig ang mga nakapaligid na mangangaso. Mga baguhan pa lang, ang laki agad ng grupo. Pastahan, hindi sila magtatagal. Kapag ganyan kalaki, siguradong mamamatay agad. Ngunit hindi natinag si Ghislaine. Diretso siyang naglakad, dala ang kumpiyansa. At nang makarating sila sa labas ng kuta, samalubong ang mga karwaheng hinihila ng kabayo, serbisyo para ihatid ang mga mangangaso sa paanan ng bundok. Mabilis na nagkarga ang lahat. Ngunit sa halip na sumunod sa karaniwang ruta, tinuro ni Ghislaine ang ibang direksyon. Doon tayo, iikot kayo. Nagkibit balikat ang kutsero. Ano, doon mas delikado. Sigurado ka? Kung gusto mong hindi ko basagin ang karwahe mo, sumunod ka. Walang nagawa ang kutsero kundi pumayag. At pagdating nila sa isang lugar na animoy nilalamon ng malamig na hangin ng kabundukan, nagsimula ang impyerno. Mula sa dilim ng kagubatan, umalingaw-ngaw ang malalakas na sigaw. Karg. Mula sa mga anino, rumaragasang pababa ang mga owlbear, mga halimaw na may katawan ng oso at ulo ng kwago, malalaki, matitipuno, at puno ng galit. Mga owlbear, bumababa sila ng bundok, nagkagulo ang mga kutsero at kargador. Dozens, marami, at lahat gutom sa dugo. Ngunit ngumiti lamang si Ghislaine, waring natuwa pa. Ayos. Magsisimula tayo sa magagandang balat. Panoorin nyo, ituturo ko kung paano patayin at kung saan titirahin. Ang sikreto, sa mahihinang punto. Nagningning ang kanyang mga mata. Kumyulay dugo. At bago pa makapagsalita ang iba. Boom!
Nagliyab ng mana ang kanyang katawan, at sumugod siya. Karg. Muling umalingaw-ngaw ang mas mabangis na dagendong ng pinuno ng mga owlbear habang sumugod ito ng galit. Habang papalapit ang halimaw, biglang huminto si Ghislaine sa kanyang pagtakbo. Thud, thud, thud. Nag-iwan siya ng malalalim na marka sa lupa nang bigla niyang pinigil ang sarili, at dahil sa bigat ng kanyang katawan at lakas ng buwelo, dumulas pa siya ng diretso patungo sa halimaw. Karg. Itinaas ng owlbear ang malalaking kuko nito, handang ibagsak kay Ghislaine. Hop, ngunit mas mabilis si Ghislaine. Bago pa sila magbanggaan, umikot ang kanyang dambuhalang espada sa malapad na arko. Lumipad ang ulo ng sumasalakay na halimaw sa hangin. Ang napugutan nitong katawan ay nanginig saglit bago bumagsak. Thud. Sa pagbagsak ng halimaw, lumingon si Ghislaine at ngumiti ng maliwanag. Nakita niyo ba? Pugutan mo ng ulo, tapos na ang laban. At ang balat ay nananatiling buo. Karamihan ng halimaw, mamamatay kapag nawalan ng ulo. Halos patas ang bilang, kaya tig-isa kayo ng kalaban. Napatahimik ang mga kabalyero. Oo nga naman, kahit tao ay namamatay kapag napugutan ng ulo. At halos lahat ng nilalang ganoon din. Kung iyon ang tinatawag na kahinaan, para bang sinasabi niyang pati dragon ay lantad ang kanilang mahina. Gusto sana nilang magprotesta, pero wala ng oras. Sumugod na ang mga owlbear. Mabilis na umatras si Ghislaine at sumigaw. Sige, umatake na lahat. Tamaan niyo ang mahihinang bahagi. Tara na, kaya ko yan. Sigaw ni Kaur bago sumugod. Sa laban, ayaw niyang maiwan kaninuman. Sumunod ang mga kabalyero, itinaas ang kani-kanilang dambuhalang espada. Matagal na silang nagsanay sa ilalim ni Ghislaine sa iba't ibang uri ng sandata. Bagaman sibat at espada ang pangunahing gamit nila, nasanay din sila sa paggamit ng greatsword. Kaya't hindi ganap na bago sa kanila ang makipaglaban sa halimaw. Iwinasiwas ni Kaur ang kanyang espada na pinuno ng mana patungo sa leeg ng paparating na owlbear. Kagagak, medyo magaspang ang kanyang saksak, ngunit nagawa niyang maputol ang leeg nito sa isang hampas. Hindi biro ang makalagpas sa makapal at matigas na leeg ng owlbear, patunay iyon ng kanyang galing. Wow, ang galing din ng taong yun. Baka kaya nilang tapusin lahat. Huminto ang mga taga-buhat na kanina'y tumatakas at pinanood ang eksena. Dalawang owlbear na agad ang napugutan ng ulo sa isang hampas lang. Dahil dito, umasa silang magagawa rin yun ng 50 kabalyero sa natitirang mga halimaw. Arg! Ngunit nabigo ang isang kabalyero. Hindi tuluyang naputol ang leeg ng kalaban at siya ay tinamaan. Tumilapo ng malayo, hindi rin naging maayos ang iba. May nakaputol ng kalahati lamang, at ang ilan, hindi man lang nakalusot sa makapal na balat. Hindi pumuputol. Sandali lang. Hintay. Anong klase ng halimaw ito? Para sa mga baguhan, napakahirap tamaan ang gumagalaw na leeg ng dambuhalang halimaw. Kick. Sa galit at sakit, mas naging mabangis ang mga owlbear. Wala namang mapuruhan ang mga kabalyero, kaya sila ang paulit-ulit na tinatamaan at tumitilapon. Tumakbo na. Mali tayo. Bumalik na sa mga karwahe. Tapos na ang mga yan. Nagudyok ng takot ang mga kutsero at taga-buhat na kanina'y nagtatago ng kanilang lakas, kaya't nagkagulo ang lahat at nagtakbuhan pabalik sa mga karwahe. Ngunit muling sumabak si Ghislaine. Para bang naglalakad lamang siya habang isa-isang pinuputol ang mga leeg ng owlbear. Alam ko na mangyayari ito. Kaya paulit-ulit kong sinasabi, magsanay kayo na para bang buhay niyo ang nakasalalay. Tumayo kayo. Pagbalik natin, sisimulan natin ang espesyal na pagsasanay. Agad na nagsitayuan ang mga kabalyero, nanginginig sa boses niyang mababa ngunit nakakatindig balahibo. Mabuti na lamang at ang kanilang baluti na may palaman na balat ng blood python ang nagligtas sa kanila mula sa malalang pinsala. Kahit nanginginig, kaya pa nilang gumalaw. Hop, piputol ka na sana. Mamatay ka, dahil sa takot sa tinutukoy na espesyal na pagsasanay, todo buhos ng lakas ang mga kabalyero. Sila ang pinakamahinang miyembro ng hukbo. Kamakailan lang, karamihan ay hindi pa marunong gumamit ng mana ng maayos. Ngunit kahit pinalakas nila ang kanilang mga atake, hindi pa rin sila makapagtama ng tiyak. Ang leeg ng mga owlbear ay nagmistulang dagwang gulo. Karg, nagngangalit ang mga halimaw sa sakit. Dahil dito, si Ghislaine at Kaur ang paulit-ulit na pumapasok para tapusin ang laban.
Hindi naman tamad ang mga kabalyero. Isang direktang tama ng owlbear ay tiyak na makakamatay. Kaya't sabay sa pagpugot ng mga halimaw, binibigyan din sila ni Ghislaine ng hampas. Aking ginoo, nasa gitna tayo ng labanan, KGH. Hindi ba pwede pagkatapos na lang? Ngunit hindi tumigil si Ghislaine. Dinala ko kayo rito dahil walang silbi ang puro salita. Ang totoong laban ang tunay na pagsasanay. Sa totoo lang, mas marami pa silang tinanggap na palo mula sa kanilang Panginoon kaysa sa mga halimaw. Si Kaur naman ay nakahinga ng maluwag. Buti na lang kaya kung tapusin ang mga ito ng mag-isa. Nakakahiya kung sa harap ng lahat ako ang bugbugin. Thud, thud, thud. Sa wakas, bumagsak ang lahat ng owlbear. Kasama nilang nagkalat sa lupa ang mga kabalyerong puro pasa at bagbog dahil sa kamay mismo ng kanilang ginoo. Sa tingin ko, mamamatay ako, pero sa pagsasanay. Baliw ako, dapat tumakas na lang ako kanina. Walang natira sa kanila kundi pagod at panghihinayang. At mas masahol pa rito, pinaghihinalaan nilang ipapapatay pa sa kanila ni Ghislaine ang lahat ng 100,000 halimaw bago sila makauwi. Samantala, ang mga portero at kutsero ay tulala. Anong klaseng tao yon? Sobrang lakas. Pumatay ng 12 ng halimaw, pati mga kabalyero. Baka siya ang pinakamalakas na mangangaso na nakita ko. Ngunit si Ghislaine ay abala sa pagsusuri ng mga bangkay, nakangiti hanggang tenga. Napakaganda. Ang dami nating balat ng owlbear. Sulit na panimula. Kahawig ng oso ang kanilang katawan, kaya't para silang nakakuha ng napakaraming balat ng oso. Ang problema lamang, napakalaki ng mga ito para akyatin sa bundok. Mabuti na lang at nasa paanan pa lamang sila, kaya't madaling maisasaayos. Hoy, tatagain ko ng marahan ang mga ito rito. Dalhin niyo pabalik sa kuta at iimbak. Bibigyan ko kayo ng dagdag bayad. Walang problema, kaya naming ang batayang pagkatay. Agad na sumang-ayon ang mga kutsero, sabik sa dagdag kita. Dahil sa mahigit 100 kamay na nagtulong-tulong, mabilis na napaira-piraso ang mga bangkay at naipasakay sa mga karwahe. Atake ulit tayo. Pinangunahan ni Ghislaine ang natirang portero at mga kabalyero papasok sa bundok. Mula sa goblin, gnoll, bugbear, at kung ano-ano pang halimaw, walang nakaligtas sa kanilang patuloy na pagpatay. At habang patuloy ang pagdanak ng dugo, patuloy ding sumisigaw si Ghislaine. Ano na, tamaan niyo ang mahihinang bahagi, kung saan-saan na sila nakarating. At kahit mga hindi kilalang halimaw, kagaya ng bilugang nilalang na maraming paa, pinupuksa ni Ghislaine. Yan ang Scorch Monster. Wala ring silbi kahit patay. Kung hindi makita ang ulo, hatiin niyo sa gitna. Madali lang sabihin, pero hindi magawa ng mga kabalyero. Sa huli, wala silang nagawa kundi magpatuloy sa pagpatay habang binubugbog at tinuturuan ng kanilang ginoo. At sa ilalim ng kanyang pamimilit, unti-unting tumalim ang kanilang galaw. Nagmukhang mga halimaw ang mga halimaw, ngunit ang tunay na pinahihirapan nila ay ang sarili nilang mga puso. Sa kuta, lahat ay nagulat nang makita silang bumalik na parang malaking karaban ng mga ngalakal, puno ng balat, buto, at laman ng halimaw. At higit sa lahat, wala isa mang namatay. Isang bagay na imposibleng mangyari sa isang lugar na kilala bilang libingan ng mga mangangaso. Ngunit sa likod ng lahat ng tagumpay na ito, isang bagay ang hindi mapigil ang kumalat. Ang pangalan ni Duncard, ang hari ng Iron Cliff, at ang bulong-bulungan na hindi siya mananatiling tahimik sa panghihimasok sa kanyang teritoryo. At isang araw, nagkatotoo ang lahat ng usap-usapan. Si Duncard. Dumating si Duncard. Isang grupo ang dumating sa kanilang tinutuluyang bahay panuluyan, dala ang pangalan ng pinakamalakas sa kuta.